Grabe, ano? Ang daming naniwala na si Jonathan Morales, yung testigo ni Senador Bato de la Rosa sa Senado tungkol dun sa PIDEA leak na yan, akala nung mga Duterte supporters at vloggers ay kakampi nila. Akala nila ay yan ay yung kanilang magagamit sa patuloy na paninira kay Pangulong Marcos. Pero ngayon, nang makalabas si Morales mula nang ma-contempt ito sa Senado at na-interview, ayaw ko na ipakita sa inyo dahil dun sa interview talagang ligaw na ligaw eh. Ang gulo ng interview kasi pati yung mga nag-i-interview hindi naka-prepare kung anong itatanong. Okay, kaya nagalit si Morales at sabi niya, hindi ako sang-ayon sa inyo mga ginagawang yan. Hindi ako sang-ayon na may mga nagrarally para sa akin. Hindi ako nagpapagamit sa ganyan. Gusto ko lang magsabi kung ano ang totoo. Huwag niyo akong gamitin. Hindi ako kasama sa ganyang galawan. Nako, nagkabuko-buko na. Kasi idinidiin ng vlogger pa naman, binubuli pa inuurot pa nung nag-i-interview na may sabihin tungkol sa mga laban kay Pangulong Marcos. Ay hindi nga siya paniwalaan eh. Dahil nga ang sinasabi ng Senado pambansa o professional na liar. So nagalit siya, ayaw niya ng rally, ayaw niya magpagamit, huwag daw siyang gamitin, sarili daw ang kanyang ginagawa, ay sarili lang niyang galaw. Wala daw kinalaman ng mga politiko. Wow! Kaya yung mga nag-interview sa kanya na mga vlogger ba yun? Alam nyo kasi ganito lang, hindi naman sa pagyayabang at pagmamagaling. Pero parang for information lang po sa inyo. Mahirap po talagang gumawa ng mga interview at ng ganyang mga balita kung kulang kayo sa background do sa tinatawag na investigative journalism. Investigative reporting. Mahalaga po yan. Okay? Kung wala kayong idea dyan, mahirapan talaga kayong magtanong, mag-interview sa mga national issue at iba pang usapin. Lalo na po talaga kung kayo ay walang background sa media. Hindi naman po tayo nagmamagaling at hindi ko naman sinasabing wala kayong background sa media, hindi nyo kaya. Sinasabi ko lang, mahihirapan talaga kayong mag-establish ng issue at tanong sa inyong mga ini-interview kung wala kayong background sa investigation at saka sa trabaho ng lehitimong media. Kaya tandaan nyo, hindi lang po ako yun. Hindi ko na sinasabing ako o nagyayabang ako. Yung mga media man na may background sa broadcast journalism, tanyo iba ang delivery ng kanilang pagbablog, pagbabalita, analysis at opinion. Kumpara dun sa, iwan ko saan sila nang galing, bigla na lang naging vlogger. Ibang-iba. Alam niyo yung pagkaka-interview, napanood ko pero ayaw ko na iparinig sa inyo dahil ang gulo-gulo, pati nagtatanong, hindi niya alam kung ano itatanong eh. Nung tumaas na ang boses ni Morales sa interview na huwag niyo akong gamitin at hindi ako nagpapagamit kahit kanino, hindi niya malaman kung ano itinatanong. Ultimo yung comment ng kanya siguro mga followers na nagtatanong, ginamit niya. Hindi po pwede yun. Hindi mo naman kilala kung sino yung nag-comment. Pangalawa, yung comment ba, yung bang question tama. O lalo nagalit si Morales doon sa mga reaksyon ng tao. Ayan ang sinasabi natin. Kailangan kasi prepare ka. Ano ang itatanong mo? Kung ano ang sagot ng interview mo, paano mo ipapalo up, paano mo i-handle, paano mo hawakan ang interview lalo na kung live. Yan po yung pinakamahirap. Kaya ingat-ingat na lang po dahil lumalabas at lulutang ang katotohanan hanggang saan ang inyong kaalaman. Hanggang saan at saan patungo ang inyong direksyon ng pag-i-interview. Yan ba ay for destabilization? Yan ba ay for information only? O yan ba ay talagang personal interview o panlalait lang na interview? Ayan. Okay? Okay, magagalit. Observation ko lang po. Isinashare ko lang po ito dahil gusto ko maging lalong matalino kayong aking mga followers, supporters, subscriber, okay, at viewers. Hangad po ng aking mga channel, MA Pinoy TV at Mike Abby Opinion, ay makatulong ako sa inyo. Ayaw ko kayong pangunahan. Kaya isineshare ko ito para sa ganon, maging maingat kayo, lalo pang madagdagan ng inyong kaalaman, talino at galing, tapang sa mga nangyayari sa ating bayan.
After all, lahat tayo Pilipino. Dapat lahat tayo nagmamalasakit sa ating gobyerno sa lahat ng isyu na pambayan. At yung ginagawa ng ating Pangulo, hindi ba? Sa West Philippine Sea, national security, at yung problema sa ekonomiya, tourism, at food security. Kailangan suportahan natin yan. Yun po yun eh. Okay? So hindi naman ako nagmamagaling, nagmamarunong. Sinishare ko lang po yung aking personal observation at karanasan na rin. Sa tagal ko na po sa broadcast business at halos 3 taon na rin tayo dito sa pagbablog. Okay? Ayan. So, any comment, reaction? Nako, eto na. Napapansin ko na rin po na nagsusuwaga na. Nagsasalo-salungot na yung mga supporters ng mga na mahilig mag-rally. Yung mga nagpapaawa pa, punta ng punta sa mga rally. Pag hindi natuloy, wala daw pumasahing pa uwi. Nanghihingi pa kayo ng pera sa inyong mga followers. Ba't kayo nagpunta dyan? Sino ba nagpapunta sa inyo dyan? Kasi may nadinig ako ng mga DDS vlogger, nagpunta dun sa Tacloban, hindi natuloy yung rally nila, nausog na naman. Abay, nagpaparinig. Wala daw pamasahe, wala kung ano. Bakit pa kayo napuntahan dyan? Alam nyo, kung lihitimo kayong kumukuha ng impormasyon, gumastos kayo ng sarili nyo. Huwag kayong laging umaasa sa bulsa ng may bulsa, lalo na mga organizer. Pagka hindi natuloy, kayo pa yung magsasalita ng ganyan. Nakita nyo? Sabog-sabog talaga. Yung Maharlika at yung Maharlika vlogger na sa Amerika at saka yung mga Duterte vlogger na dito, magkakasalungat na. Kahit yung kailang mga abogado, ganun din po. Dinalang ho sa investigasyon sa Kongreso, iba ang sinasabi ng mga dating opisyalis ng under Duterte administration kaysa sa sinasabi na dati ring kasama nila na si Harry Roque sa gentleman agreement. Di ba? Nagsusuwagan na sila. Yan po yung pag-disorganize, lalo na ho kung personal ang mga motibo at pampolitika lang, ay hindi ko talaga magtatagumpayan. Lalo na sa panahon ngayon. Napakalakas ng social media, napakatalino ng mga Pilipino dito at sa abroad. Yung plano nyo o ginagawa nyo, basang-basa yan na matitinong Pilipinong nagmamalasakit sa bansang ito. Ako naman, aking opinion yan at observation, hindi talaga magtatagumpay ang masama na plano. Hindi talaga magtatagumpay ang paninira. Dahil pagod na ang tao dyan, hindi magtatagumpay ang pangsariling interest lang. Yan ang aking observation. So with that, yan ang pasamantala. Yan muna tayo. At manatili po kayo sa aking mga channel. Salamat po. Kayo ang bida rito, kayo ang pinaglilingkuran ko at yung marami pang Pilipino sa buong mundo, sa buong sanlibutan. Kayo po yun. Okay? Lahat ay inaaral ko, lahat ay ating pinaninindigan ng ating mga sinasabi. Gusto ko makatulong ako sa dagdag na impormasyon. Yung mga may pagka-arrogante dyan, or basher dyan, or troll dyan, ay wala tayong magagawa. Huwag natin ibaba ang level doon. Iba ang galaw ng mga yan. Kaya huwag nating ibaba ang level natin sa kanila.